Hello po and welcome back to Tarot Page Philippines. So sa video na to, gawin natin ang monthly reading for November para po sa may mga Scorpio in Jupiter. So kung hindi nyo po alam pa yung inyong kung Scorpio in Jupiter kayo o pumunta lang kayo sa video na to kasi nakita mo Scorpio, stop for a moment. Alamin mo muna kung ano yung Jupiter sign mo. You can click on this link sa taas for the video para malaman mo para saan ba yun at paano mo makukuha ang iyong Jupiter zodiac sign. But for those who may alam na po, ayan, so this is for guidance purposes. So use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung nais nyo pong malaman po yung mga extended and in-depth readings po natin para sa inyo sa zodiac signs, you can click the join button sa baba para maging priority din po kayo whenever tayo magkakaroon ng mga live readings. At sa mga gusto pong mag-support ng ating channel, you can click the thanks button sa baba or sa donation via GCash or Maya numbers on the bottom of your screen. For private readings and spellworks, message me my personal account. Link is in the description below. Galit? Hindi ako galit. So, Scorpio and Jupiter. Tingnan natin yung overall energy mo for November. So, we have here is, una, Queen of Cups. So, si Queen kasi, siya yung female energy ng deck. Or female energy siya. Older female energy. Tapos, Cups is about water. So, Queen din siya. So, it's about emotions. So, yun na nga. Be careful lang, Jupiter, Scorpio and Jupiter, kasi baka ma-play yung emotions nyo in terms of your finances. Sa finances ito mapafocus eh. So, what do I mean? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin is that kapag andoon na may mga tao na biglang magkukwento sa'yo ng sad stories, or magkakaroon ka ng feeling na I wanna help, think twice. Bigyan mo ng time yung sarili mong pag-isipan, tama ba yung balak mong gawin? Why? Because hindi ka dapat ngayon magpapadala sa bugso ng damdamin. Hindi ka dapat nagde-decide based sa nararamdaman mo lang. This is a time that you need to make sure na kontrolado mo yung pamamaraan mo ng paggamit ng pera. Because some of you might experience some financial deficit. Hindi naman grabe, pero medyo maramdaman mo yung effect. Now, Queen is about also, tungkol din siya sa motherhood. So that means na just like a mother na magaling sila aminin natin, magaling ang karamihan ng nanay, magaling mag-budget. Di ko alam paano nagagawa ng nanay ko rin noon dati na parang sa halagang 100 pesos may ulam na kami for lunch and dinner. Kasi usually yung breakfast pinapainit lang namin yung ulam eh. But she was able to do it. Isa yan sa mga gift ng mga nanay. Na very mysterious pa rin para sa akin hanggang ngayon. Paano nagagawa? So, ito na yun. Medyo sabihin natin magiging nanay ka sa sarili mo. So, yung mga add to cart mo, medyo bawas-bawasan mo. Yung mga check out. Yung mga deserve ko to moments, please. Deserve mo, pero hindi naman exactly deserve mo. Dapat now na. Give yourself time. Kumbaga, ano ba yung pinakamagandang term? Plan for what is good in the future. Huwag lang tayo puro nakafocus doon sa temporary happiness, yung temporary pleasure. Kasi kapag ganun, from the name itself, temporary, saglit lang yun eh. So, ang ending, wala yung long-term dapat ang kailangan mong bigyang pansin. Now, doing long-term, focusing on the long-term means you also need to sacrifice yung mga small happiness. So, example, ano ba to? Siguro sa case ko na lang. Of course, so, I love going out during the weekends. Ayan, isa yan sa mga trip ko. But I sacrificed it para
instead na lumalabas ako for the weekends, I'm building this channel para sa inyo. And I am happy na ang dami na nagso-support, ang daming good feedback, and ang daming ay may mga may nag-join na as members. And appreciate ko yung mga feedback nila doon sa mga extended readings. So that is a sacrifice, pero yung long term kasi tinitignan ko. What is the long-term goal na ang gusto ko? And that is to help as much as many people as I can sa pamamagitan ng mga videos na ginagawa ko, sa mga readings na ginagawa natin in terms of sa cards. So, ganun din. Ano ba yung long-term plan mo? Yun yung tanong ko dito eh. Ano ba nakikita mo? Yung long-term kasi taon ng usapan nito eh. Parang insurance, di ba? Long-term, yan, insurance. It's a long-term thing. Kasi babayaran mo siya ng, sabi natin, 5 years, 10 years, or whatnot. But at the end, yung benefit nun is maganda. So we're going to check ano sinasabi ng darkness, tsaka sinasabi ng light. Why darkness and light? Why not? We need, nakatira tayo sa mundo na kung saan ang mga bagay ay balanse. Yin yang, light and dark. So, tingnan natin. Anong ginagamit ko dito is si dark mirror at si work your light. Ano ba sabi ng darkness para sa'yo? So, alone in the world. Tsaka, downcast pride. Ayan. Okay, so si alone in the world is number 6. So, 6 is about harmony. Kaya huwag ka magtataka. Scorpio and Jupiter na ito yung moment na parang bet mo talagang mag-disappear muna, bet mong mawala muna sa sirkulasyon, bet mo na iwanan muna yung mga tao, and just focus on what you need to do. Kasi ito yung call mo ngayon. Kumbaga, you are in the process of completing yourself. Kumbaga, ang hirap kasi na may yung mga, alam mo yung may ginagawa ka tapos ang daming mga may naghahanash tapos may mga kailangan ka pang intindihin. Kaya ang dami sa inyo na may Jupiter in Scorpio, medyo gusto nyo muna kumbaga sa project, solo project muna, yung hindi mo na kayo gagawa. And ang maganda nito kasi, yung moment ng pagiging alone nyo, yung moment na gusto nyo munang mag-focus sa mga kailangan task nyo, sabi ng downcast pride, is eto na yung moment din na ma-realize mo ano yung mga kailangan mo pa matutunan. Ano yung mga kailangan expansion ang kailangan bigyan ng pansin. Ano yung part ng life mo na medyo hindi pa ganon naha-harness. Kumaga sa kutsilyo, sa dami ng kutsilyo mo, alin dyan yung mapurol? Diba? Kasi kung may kasama ka at marunong siya, sabihin natin sa yung part ng life mong yon eh mapurol ka, siya hindi. So sasaluhin niya yon. So paano mo ma-realize na hindi mo na mapurol pala yung parte mong yon kung hindi ikaw muna ang gagawa, kung hindi muna mag-isa ka. Yun yung gustong rating sa'yo ng universe. Yun yung gusto niyang dalhin sa'yong message. Yun yung bagay na gusto niyang ibigay sa'yo ngayon. Ng darkness, and that is the gift of isolation. Yung gift na ikaw mismo ang makakaalam what do you need to fix in yourself, ano yung i-improve mo, and ano yung mga kailangan mong matutunan para to be the best version ever of who you are. See? Maganda rin ang darkness sa buhay. So, tingnan natin, ano bang sinasabi ng light? So, we have the Seas of Mintaka. So, seeing potential, bringing unconsciousness to light, and Star Family. You're part of the team of souls. Call in support. Ayan. Alam mo, Scorpio and Jupiter. So, sinasabi nga dito, when Mintaka, ando na na may isang bagay na na-lost track ka din. Mukhang hindi, akala mo hindi siya connected in terms ng finances mo. But actually, it is. And that is the power of yung higher power. So, kung ano man ito gusto mo itawag, kay God, sa universe, yung guardian angel mo, or patron saint mo, higher power siya. Nawalan ka na ng connection. And this is the time na gusto na ipaalala sa'yo na in every aspect especially in this aspect of your career and finance, hindi ka naman mag-isa na mag-isa ka physically,
Pero sinasabi ng light sa'yo, hindi ka physically ka lang mag-isa. But in terms of the powers of the universe, kasama mo to. Kasi andoon na isa yan sa mga capacity mo din eh. Jupiter, Scorpio and Jupiter is seeing the potential. Yung kahit wala pa dyan, na-imagine mo napipaint mo na sa utak mo kung ano yung pwedeng kalabasan. Yung para kunyari, bigyan kita ng itlog, ganyan, sa kusina, magluto ka, hindi lang sunny side up ang naiisip mo. Pwedeng naisip mo gawa ka ng omelette or gagawa ka ng French toast. Ang dami mong naiisip na pwedeng gawin in just one simple thing na binigay sa'yo. Yun yung isang capacity mo. So, of course, andyan na, syempre, itlog lang yung kailangan mo ng mga ingredients. So, sinasabi nga ng Star Family, then you need to call on the higher power. Kailangan mo na humingi ng help, wisdom, guidance, provision, providence, mula sa universe. Isang bagay yon na madalas nalilimutan na gawin. And that is to ask for the blessings and ask for the manifestation to occur. Technically, hawak mo ngayon. In this November, you have the capacity. Siyempre, magkakaroon ng medyo parang konting down sa pera. Pero you have the capacity to pull some energy from the universe tas i-divert mo ulit dun para mapunan yung mga kulang. Mapaangat mo yung kailangan mo mapaangat in terms of your career and your finances. So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung readings natin. They are for guidance purposes, so use your free will wisely po. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung hindi nyo po alam kung ano ang inyong Jupiter zodiac sign, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dyan. You just need to watch it at sundan nyo po yung instructions to. And for Spellworks and private reading, message po ako sa personal account ko. The link is in the description below. At sa mga nais po ng mga in-depth readings pa, extended access to the extended readings, at doon po sa ma-prioritize po kayo during live readings po, you may click po yung join button sa baba. For support, you can click on the thanks button, and donations can be sent via GCash. My number is on the bottom of your screen. So, thank you so much. Maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po sa La Trinidad Benguet, kasama po ang mukhang buntis ng Mikay. Have a great day, Scorpio and Jupiter, and I'll see you soon. Bye-bye.